Good morning po. Nandito tayo ngayon sa San Jose, Tarlac at dito po tayo natulog. Ayan po yung ating van. At alam niyo po ang sinasabi ng Bible in Psalms chapter 3 verse 5. I laid me down, I slept, I awake, for the Lord sustain me. Alam niyo po ang tunay na nagigising sa atin, hindi yung alarm, hindi yung tilaok na manok, hindi yung mga kapitbahay natin na maiingay, kundi ang Panginoon po ang tunay na gumigising sa atin, ang nagbibigay sa atin ng buhay, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siya rin po yung nagbibigay sa atin ng magandang tulog. Siya yung nagbabantay sa atin habang tayo ay natutulog. Kaya alam niyo po, kung ngayong umagang ito ay binigyan ka pa ng Diyos ng panibagong buhay, binigyan ka pa ng Diyos ng panibagong kalakasan, gamitin mo ito para sa kapurihan, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil yan yung nararapat sa araw-araw ng ating buhay bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Magpasalamat ka na ginising ka pa ng Panginoon at binigyan pa ng pagkakataon upang gawin yung kanyang kalooban at hindi yung kalooban natin ang dapat masunod. Kaya alam niyo po, sa bawat pag-asa, bawat umaga na binibigay sa atin ng Panginoon, pahalagahan natin ang Diyos sa ating buhay. Pagkagising mo, manalangin ka man lang, magbigay kang pasalamat sa Panginoon. Pagkagising mo, magbasa ka ng Biblia. Pagkagising mo, mag-isip ka ng mga bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon. Ikaw man ay nagninegosyo, ikaw man ay nagtatrabaho, dapat lagi mong isipin na yan ay ginagawa mo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos at hindi mo lamang ginagawa yan sa pangsarili mo. Dahil ang biyaya ng Diyos, tatandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay umiiral sa walang hanggan. Na minsan kahit na hindi na tayo karapat-dapat na pagpalain ng Diyos, minsan hindi tayo nakakagampan ng mga bagay ng Diyos, makikita niyo po ang pagpapala ng Diyos ay lagi nandyan. Kaya marapat lamang sa kadagising natin sa umaga ay maalaala man lamang natin na ang Diyos ang nagsusustain sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin sa pagtulog. Ang Diyos ang gumigising sa atin. Kaya marapat lamang na ibalik natin ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang papasalamat sa ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin lahat ng mga bagay at siyang nagbibigay sa atin ng panibagong buhay at pag-asa sa mundong ito. At sa lahat ng gagawin mo sa buhay na ito, huwag na huwag mong kakalimutan ng Panginoon na siyang nagbigay sa iyo ng lahat ng lakas, ng buhay, ng lahat ng iyong pangangailangan kahit marapat lamang. Ang Diyos ang laging nasa isip mo sa araw-araw, sa oras-oras ng iyong buhay. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, every gising is a blessing. Kaya't sa lahat ng araw na ikaw ay ginigising pa ng Panginoon at sa lahat ng pagkakataon, lagi mo man lang aalalahanin ng Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ito, na siyang marapat lamang na iyong pupurihin at papasalamatan. Kaya nga sabi rin ng Biblia, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. Kahit ano pang gagawin mo sa buhay na ito, basta't ginising ka pa ng Panginoon, yan ay panibagong pag-asa, pagkakataon na binibigay sa ng Diyos. Kung ikaw ay may pamilya, binigyan ka na naman ng pagkakataon ng Diyos na makasama ang iyong pamilya. Kung ikaw ay nagnenegosyo, binigyan ka na naman ng Panginoon ng pagkakataon upang ikaw ay magnegosyo. Kung ikaw ay todo suporta sa gawain ng Panginoon, ay binigyan ka na naman ng pagkakataon ng Panginoon upang makagampan sa gawain ng Panginoon. Gamitin mo yan, gawin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. At yan yung nararapat bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.